publiko sa biglaang balitang maaaring tuluyan ng mamaalam sa politika si Joe Pan, isang kilalang personalidad na matagal ng aktibo sa gobyerno. Ayon sa ilang ulat, hindi mo na ito voluntaryong desisyon kundi resulta ng matinding panggigipit mula sa administrasyon ni Pangulong Kuting Jr. Marami ngayon ang nagdududa at naniniwalang may mas malalim pa na dahilan sa likod ng biglaang pag-atras ni Joe Pan sa politika. Sa gitna ng mga espekulasyon, lumutang ang aligasyon na ito raw ay isa na namang pakana ng kampo ni Kuting Jr. upang patahimikin ng mga kritiko ng kanyang administrasyon. May ilang grupo na nagsasabing matagal ng pinilit na patalsikin si Joe Pan dahil sa kanyang matapang na paninindigan laban sa manikatiwalian ng gobyerno. Sa kabila ng lumalakas na ingay, nananatiling tikam ang bibig ni Joe Pan at wala pang inilabas ng opisyal na pahayag tungkol sa kanyang posibleng pag-atras. Habang patuloy na pinag-uusapan ang isyu, marami ang nag-aabang kung magsasalita ba si Joe upang linawin ang tunay na dahilan ng kanyang desisyon. Totoo nga kayang siya ay napilitang linasani ng politika o ito ba ay bahagi lamang ng isang mas malaking estratehiya? Ano naman ang magiging tugon ng Malacanang sa mga paratang na sila ang nasa likod nito? Abangan natin ang mga susunod na kaganapan. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga siglap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Naguhugas kamay. Iyaan po si Marcos. Pag may gusto, kabaliktaran ang sinasabi. Tapos maghuhugas kamay. Pero ang katunayan na gusto niyan, yung kabaliktaran. Naiintindihan nyo? Pansinin nyo ang trending ni Marcos. Itaga nyo sa bato, balikan ninyo ako. Pag may sinabi yan, ang mangyayari yung kabaliktaran. Naghugas kamay lang. Kasi hindi niya kayang diretsuhin. Diba? Ayaw ng impeachment, nagka-impeachment yung anak niya unang pumirma. Eto, hindi raw siya magpapatawag ng sesyon. Sasabihin ko sa inyo bakit hindi siya magpapatawag ng sesyon. Kunwari magpapatawag siya ng sesyon. Pero hindi yan magpapatawag ng special session. Bakit? Sa aking palagay, ayaw niya talagang matuloy ito. Etong impeachment na to. Una, wala silang numero ngayon dyan sa Senado. Wala sila. Kaya hindi yan magpapatawag ng special session. Ngayon, kung sakali man, tinopak ito, ay nabuang na kasi alam nyo kung bakit. Pansinin nyo, sino ba ang tumutulak ngayon sa impeachment ng matindi? Di ba mga NPA, mga makakaliwa? At mga dilawang tae? Yung mga inodorong dilawan, sila yun. At may kuntsabahan ng pula at dilaw. Paano magagamit ni Marcos ang dilaw? Ginagamit niya ang dilaw, ang pain niya, ang mga Duterte. Ang pain niya, si BP Sara. Kasi ang dilaw, galit na galit sa Duterte. At alam nila ang Duterte sobrang lakas. Alam nila yun. At alam nila, hindi nila kaya, pula versus Duterte, hindi nila kaya. Dilaw versus Duterte, hindi nila kaya. Kaya si Marcos, ginagawang pain si Sara para siya'y kampihan ng dilaw. Papansin mo ngayon, pinakawalan si Laila, kung ano-ano. Basta makasipsip lang sa dilaw para nasa likod niya dilaw. Remember this. Lalamunin ng dilaw si Marcos. Bakit? Sino ba to si Marcos? Bago kanlungin ni BP Sara. Hindi nga to nanalo kay Leni, tandaan nyo? Matagal lang sinuka ng lipunan ng Marcos. Kaya lang to nanalo kasi kinanlong ni Sara. Sumali sa unit team si BP Sara, pero kung hindi sumali sa unit team si BP Sara, si Sara pa rin ang president. Naiintindihan nyo? Kaya alam ni Marcos yan. Hindi niya itutuloy yung impeachment kasi kung sakali, at ako hindi naniniwala mangyari, but for discussion purposes, kung sakali ma-impeach si BP Sara,
alam niya, lalamunin siya ng dilaw. Kasi kung talaga ma-eliminate ang Duterte, which I don't believe, pero yan ang sa tingin niyan, pag na-eliminate ang Duterte, wala na siyang pains for dilaw. At alam niya, hindi niya kaya ang dilaw. So patatagalin nila yan. Hanggat kaya nilang i-hold until 2028 na pain ang Duterte. But the problem is, mali ito si Marcos. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi niya, sobrang mahal ng Pilipino ang Duterte. Ang laki po ng nagawa ni PRRD sa Davao and at the same time sa Pilipinas. Game changer po si PRRD. Kaya kahit na, sabi ko nga kanina sa SM, kahit na matanggal si BP Sara, which I don't believe, pero kung sakali lang, patatakbuhin ng taong bayan si Basti, si Pulong. Di ba? Bakit? Ang problema, wala lang sa Duterte. Ang problema, palpak kayo, Marcos. So, naiintindihan nyo? Kabaliktaran to si Marcos. And alam niya yung naglalaro ito. Mamaya, marami pa akong i-explain patungkol dito kay Marcos. Habang nakabreak ang Kongreso kung hihilingin ito sa kanya ng Senado. June 2 pa kasi pagkatapos ng eleksyon, magbabalik sesyon ang Kongreso. Pero ayon mismo kay Senate President Cheese Escudero, posibleng Hulyo na nila simulan ang impeachment trial. Hulyo na. So yan na yan. Unless, yan ang desisyon ng Senado, unless magpatawag na special session si Marcos, which I doubt. Most likely when the new Congress already enters into its function. That means after SONA. SONA, I think, is on July 21. So after SONA pa. So after July 21, tapos na yung election. Kasi isa pang dahilan yan dahil posibleng maipanalo na nila yung mas maraming senador, kaya nilang makakuha na ng numero. Sa ngayon, wala pa silang numero eh. So hindi pa nila kaya yan. No? But I still believe na hindi ito itutuloy ni Marcos, hindi siya papatawag na special session. Kabaliktaran na naman ang sinasabi nito. Unless something happens na critical. Kasi itong impeachment na ito, wala silang planong ituloy yan. Nagkadisgrasyahan lang. Bakit? Nalagay sa alanganin si Tamba. Dahil kriminal po yung ginawa ni Tamba na nag-fill up ng blank items yung kanyang kamera. At wala pong galawan sa kamera nang walang basbas ni Tamba. Kaya malaking sabit si Tamba rito. Kaya pinilit nila ihabol. Pansinin nyo, ang tagal nakabinbin yung impeachment na yan. Even yung mga kaalyado nila sinasabing walang oras. Bigla-bigla nagpalit. So, wala talaga sa plano nila yung impeachment ngayon, as of now, as of this year, or as of this 19th Congress. Nagkabulagaan lang, pantakip nila doon sa blank items. Tandaan nyo, kabaliktaran, mamaya papatunayan ko sa inyo, binaligtad ulit yan. Ang sinisisi pa, yung timing netong demanda kay Tamba. Hindi. Baligtad. Yung impeachment nyo, ang pilit nyong pinangtatakip sa tunay na issue ng bayan. Doon po tayo ngayon nagkakaproblema. Napapansin nyo na yung galawan nila? Kaya itong special session, unless hindi yan ibibigay ni Marcos. Kabaligtaran po yan. Maniwala kayo, baligtad magsalita yan si Marcos. Unless merong may malaki na namang mangyayari. Na kakailanganin na nila yung special session, mamadaliin nila, bubuo sila ng pera dyan. Ma-impeach lang si BP Sara. Yan ang aking pananaw dyan. Alam mo, very crucial itong pangyayari ngayon, no? And again, I really believe, kasi may bumubulong sa akin eh. Papaalala ko lang. I really believe that there is something big will happen at the end of February or early March. Abangan nyo lang.
Kasi meron ako nadidilig na bulong. May bulong-bulong eh. Ha? So abangan lang natin. Baka pagka natuloy yung nararamdaman kong mangyayari, baka dyan pwedeng pumasok yung special session na sinasabi ni Marco. Dyan niya lang itutuloy. No, but, well, abangan natin. Ha? Kaya ako sinasabi to para at least pag nangyari, maalala nyo ko, sabihin nyo, uy, Kotsoli. Sinabi niya yan. Okay? Again, paalala ko lang po. Ito'y hindi para sa nagmamalaki. Ito'y nagpapaalala lang po kami na hindi po kami sumusuporta sa budol. Ang Banateros po, including me, ako talaga, never akong sumuporta kay Marcos because ayaw ko sa talaga na may bahid droga. Okay? Ngayon, takot siya magpaano di ba? Ano sabi ni PRRD? May nagdodroga sa yate. Sinong gusto nyo paniwalaan ko? Si Marcos, si PRRD? I choose to believe PRRD. And until now, ayaw magpa-drug test nito. Will commence after that date. Una nang sinabi ni VP Sara na naghahanda na rin ang legal team niya pero wala raw siyang balak dumalo sa impeachment trial kung di naman kailangan. She's free to say what she wants. But if she needs to attend, we will make her attend. If she doesn't need to attend, we won't force her because that's her right. Habang wala pang pinal na petsa kung kailan sisimulan ng paglilitis, puspusan na ang paghahanda ng mga mambabatas na tatayong prosecutor laban kay VP Sara. Ito malaki kaso ngayon ni Tamba. And ako naniniwala ako, umaten man or hindi umaten si VP Sara, maglalabas yun ng video or ebidensya laban dito kay Tamba. It's not easy to put a good man down. Iba po ang Duterte. Ang intelligence ng Duterte matindi. Tingin ba nila stupido si PRRD? Ang daming hawak na ebidensya niyan. Kaya nga at the get-go, alam niya may adik. Bakit? Alam niya na dati pa may listahan siya. Kaya alam ko, maglalabasan ng videos nitong mga ito. And possibly, alam niya ni Marcos. Dahil dito, hindi na pwedeng pigilan yung ebidensyang ilalabas ni VP Sara. Kasi sa Quadcom, pwede nilang pigilan eh. Teritoryo nila yan. Matapang yung mga buhaya na yan dahil nandun sila sa Manila Zoo. Doon sa teritoryo nila. Pwede nilang harangin ang ebidensya. Pero pagdating sa impeachment, medyo may kontrahan ng Senado at hindi nila pwedeng diktahan ng Tatandaan nyo, mas malaki ang mandato. Kahit na pinipilit ng lower house na ayaw pa nilang magpatawag na lower house because for them, pantay sila. Maybe for sa batas, pantay sila. Maybe. But remember this, mas malaki ang mandato ng Senado. Ibig sabihin, alam naman natin ang power comes from the people. Pag malaki ang mandato, it means maraming supporters. So hindi nila pwedeng diktahan ng Senado. Pag naglabas ng ebidensya si VP Sara, lulubog to si Tamba. Maniwala kayo. May problema to sa Okada eh. Hindi ako may sabi niyan, balita sa Japan. Ilang beses na po natin blinagyan dito. At sinabi yan ni VP Sara. At the proper time, ilalabas niya. Nagpulong na sila at pinag-usapan ang 7 articles of impeachment at kung ano-ano ang posibleng ebidensyang ipipresenta nila. Division of work lang muna. Tapos yung mga possibilities po, mga legal arguments po, like for example. Ito si Chuan na ito. Ngayon na sinasabi ni Alam nyo ba yung sinasabi na itong si Congressman Alvarez? Alam ba, nung 200 plus, ay si Marcoleta ata nagsabi nito, alam ba ng 200 plus na pumirma dyan sa impeachment ni VP Sara, alam nila ang nakalagay sa complaint? Meron silang ebidensya na kayang ilabas?
Naniniwala sila sa sarili nila kumpirmado? At nabasa ng mga pumirma? O dahil sa 150 million reasons nyo, kaya lang pumirma? Ako, wag tayo maglokohan. Ito hindi ko nababanggitin sa inyo. Kanina lang eh. May nakausap akong politiko. Asar na asar. Bakit? Yung kamag-anak niya pumirma. Pareha silang politiko. Kamag-anak niya pumirma. Ano rason? Hindi naman daw alam nung mama na kaya siya pumirma eh. Siyempre, alam nyo na kung bakit siya pumirma. Hello? Naglolokohan ba tayo dito? Paano pag nag-resign? So ano ang stand natin? So, siyempre pinag-uusapan. Plano ring ipasabina ng prosecution team ang mga bank record ng Vice Presidente. Para lamang po ito sa mas tumibay pa yung mga ebidensya po natin. Ito'y dun sa SALN, sa issue po ng SALN. Tingnan mo ito mga ito. Buang din talaga to si Chua. Bakit mo ipapasabina yung kanilang bank statement? Akala ko ba meron na kayong ebidensya? Kaya kayo nag-ano ng impeachment na mayroong problema at mandarambong ito si BP Sara. Ngayon, maghahanap ka ng ebidensya. So nagsampa kayo ng kaso, wala pala kayong ebidensya. Palalakasin. So anong ibig mong sabihin, mahina yung ebidensya mo? Ngayon lang ako nakakakita ng abogado, ito mahina talaga utak nito. Hindi ko maintindihan. Ako hindi naman ako matalino. Kaya lang yung iba kasi kaya nagmumukhang bobo. Dahil hindi nagrarason sa linya ng katotohanan. Nagrarason sa linya ng 150 million reasons. Kaya nagmumukhang bobo. Wala pala kayong ebidensya. Mahina pala ebidensya nyo, sinampan nyo. Pumirma kayo. O di katuta kayong mga bobo dyan, ay nagbobobobobohan. Hindi bobo. Matatalino yung mga yan eh. Paano mananalo yan kung di matalino? Siguro baka sweetik. Hindi natin alam. Di ba? Ngayon wala pala, mahina pala ebidensya nyo eh. Di ba? Kayo ba? Hinamon nga kayo eh, labasan ng SALN, labasan ng bangko. Ano sabi ni PRRD? Sige, bubuksan ko to. Bubuksan ko tong bangko ko, bukasan tayo ng bangko. Naduwag kayo pare-parehas. Kasi kayo, ang problema sa mga mama na ito, mahilig lang magtuturo. Mga ipokrito. Kala mo kalilinis. Kayo, kaya nyo magbukas ng ano? Sasabihin hindi naman kami na-impeach eh. O di ba nung iniimbestigahan kayo nyo si PRRD, hinamon kayo? Anong sabi nyo noon? Sumumpa si BP Sara. Ayaw sumumpa eh. Magpapadrug test kami. Nagpadrug test ba kayo? Sumumpa na si BP Sara. Until na wala pa nagpapadrug test sa inyo. Sa akin walang problema eh. Gusto nyo magpa-drug test tayo lahat. Ako inahamon ko pa lahat ng vloggers, pa-drug test tayo lahat. Lahat tayo, pati kayo mga quadcom. Pati kayo mga threesome. Ay, tricom. Threesome tuloy. Drug test tayo lahat. Maduduwag ka. Hindi kayo... Kasi ang takot lang sa hair follicle test at drug test, yung mga addict. Gusto nyo, araw-araw tayo magpa-drug test, basta kayo magbayad eh. Walang problema sa akin yan. Diba? Bakit akong matatakot sa drug test? Hindi ko maintindihan si Marcos, ba't natatakot sa drug test? Ako, kaya ko sabihin sa inyo, since birth, hindi ako nag-take ng illegal drugs. Newsep, yan, meron. Tempra, legal po yan, nabibili sa Mercury Drug. But illegal drugs, cocaine, shabu, kahit rugby, kahit yung ginagamit nilang cup syrup, no way. Kaya ko sabihin.
Kayo, kaya nyo magpa-drug test? Kaya nyo sabihin? Marcos, kaya mo? O kayo, sa mga nanonood, lagay nyo. Bakit hindi kaya ni Marcos magpa-hair follicle test? Tapos itong mga gunggong na ito, ayaw pa imbestigahan si Marcos. Mga double standard. Mga ipokrito. Magkano ang confidential funds ni Marcos? Ang liit-liit ng kay BP Sara, pinag-initan nyo. Kung hindi pa naman kayo nuknukan ng mga ipokrito. Bukod dyan, naniniwala rin ang prosekusyon na malakas ang ebidensya ng pagtatangka ni VP Sara sa buhay ni na Pangulong Marcos, First Lady Liza at Speaker Martin Romualdez. Sapat daw ito para ma-convict siya, lalo't recorded ang video. Ayoko na i-discuss yan kasi ilang beses ko na-discuss. Nagtatanga-tangahan lang yung mga yan. Alam naman nila na hindi nagbanta si BP Sara. Yung sinasabi nila na hindi lang buong Pilipinas nakapanood noon. Buong mundo pa nakapanood ng pagtatangka ni BP Sara. Tanga. Hindi po mura yun ha. Tanga means stupid. Ulitin ko. Nakapanood, yes, nakapanood. Pero hindi yung pagtatangka. Chua! Lawyer ka. Ba't ganyan kayo mag-isip? Kung saan ito sinabi ng bise. Hindi po maidi-deny na milyon-milyon... Isa ka pa, naka-t-shirt ka pa ng tingog. Promote nyo pa. Wala kang alam, kaya lahat ng sinasabi mo sablay. Ano bang alam nyo? Ano bang nagawa nyo sa Pilipinas, tingog? Bukod sa ayuda, na pera ng taong bayan yung pinamimigay ninyo. Ano sinabi ni BP Sara? Yung amo nyo, si Romualdez, duwag sa competition. Takot. Hindi nga, anong nagawa ni Romualdez? Alisin mo ayuda. Pilipino ang narinig, hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Nagbabalita mula sa frontline. Tingnan mo, loko-loko. Ano mo rason niya? Sa hindi lang sa Pilipinas, pati sa buong mundo. Yan. Ganyan. Ganyan kalalim ang isip ng congressman natin. Nakita nyo? Nakita nyo ang lalim ng karakter, ng brains ng mga congressman natin? Yan. Yan si Isidre. Ay, nako. Next tayo. Next topic. Ito, pag-usapan naman natin na for delikadesa, dapat daw mag-inhibit si Senator Bato at si Senator Bongo sa pag-iimbestiga sa pagdinig sa kaso ng impeachment ni BP Sara sa Senado. Pakinggan natin. Pinag-aaralan ng House prosecutors kung dapat mag-inhibit ang mga kalyadong senador ni Vice President Sara Duterte sa impeachment trial sa Senado. Ayon kay Manila 3rd District Representative Joel Chua, pag-uusapan pa nila ang posibilidad ng inhibition, lalo na at may mga senador na maaring kusa na mag-recuse dahil sa delikadesa. Kabilang sa mga kilalang kaalyado. Balikan muna natin dito si Chua. Lagyan natin yung kanyang picture. Ito si Chua. Chua! Chua, ikaw na naman. Tingnan mo tong ipokrito na ito. Pinag-i-inhibit mo si Senator Bongo at si Senator Bato dahil mga kaalyado ni Duterte. Dahil for delikadesa, etc. Ganyan-ganyan. Si Tamba may kaso ngayon. Pag-inhibit mo rin o pagpahingahin mo muna, sabi mo diyan ka muna sa kanto. Magpalaki kang buhaya ka. Diyan ka lang muna. May kaso eh. Anong ginawa nyo? Kinasuhan nyo si Tebes kung hindi kayo mga ipokrito. May kaso, kinasuhan si Tebes. Pinaalis nyo dyan ayaw nyo magpa-zoom. Kaso pa lang. Hello? Ay, lintik na yan sino itong parang pinabili ng suka? Si Castro?
Kasama nyo pa nag-iimbestiga, nagpakulong pa ng abogado. Yung si Castro convicted. Tapos magsasalita kayo ng delikadesa, mag-inhibit, ganyan-ganyan. Basa talaga utak nito si Chua. Kaya naman kunela to sa Manila eh. Pero ito sasabihin ko sa inyo ha. May nagsasabi na ito raw si Chua ay saglit na mamamaalam na sa politika. Pansamantala. Bakit? Mababa po ito eh. Hindi po to sa survey, hindi po lumalabas tong mama na ito. Hindi yan. Hindi po. Kaya ngayon tumutodo. Bakit kailangan nyo yung 150 million reasons? Talo na eh. Ano bang gagawin mo? Tenga ka sa bahay. Kailangan mo ng 150 million reasons. Anong sinabi ni Alvarez kanina na interview namin? Hindi po pwede na ito mga ito'y walang natatanggap. Yung mga pumirma, hindi pwedeng walang pabor yan. So ito, kaya nga, yung nagsabi sa akin, kaya pala tahol ng tahol to. Kailangan mag-ipon ng reasons. Idagdag mo na ang 150 million reasons dun sa pirma at kailangan pa mag-ipon. Tahol ng tahol. Bakit? Hindi niya na kayang ipanalo yung kanya sa distrito niya. Kulelat na yan sa Maynila eh. Kaya naman, ang gusto niyang ipanalo ay yung puso ni Tamba. Kasi pag naipanalo niya ang puso ni Tamba, Santa Claus yun, si Tamba. Naniniwala ba kay sa akin Santa Claus yun? Sige, pakilagay nyo dyan sa comment section. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is going to jail. Ganon. I believe Tamba is Santa Claus. Diba? Mamamaalam na yung style na ganito. Kaya sinabi sa akin, sinabi yan ng politiko. Ay, isang kilalang politiko sa Maynila. Oo. Hindi ko nababanggitin. Hindi ko lelat eh. Sabi ko, kaya naman pala. Kaya dumidiskarte. So, nauunawaan niya na itong mama na ito. Okay, sige. Tahol pa, Chua. Senator Joel Chua, pag-uusapan pa nila ang posibilidad ng inhibition. Lalo na at may mga senador na maaring kusa na mag-recuse dahil sa delikadesa. Ang kapal ng mukha ng mga animal. Sila pa may gana magsalita ng delikadesa. In the first place, pasensya na ha, in the first place, magpinsan kayo. Saan ka nakakita sa Philippine history na ang presidente tapos yung pinsan is speaker? Buang talaga ito si Chua. Hindi nag-iisip. Ako tatay ko, abogado. Pero hindi ganito matalino yun eh. Ito parang... yung anak ko mag-aaral ng abogasya. Kung ganito lang ang abogado, wag ka na mag-aral. Nakakahiya sa mga abogado itong si Chua. Kabilang sa mga kilalang kaalyado ni Duterte sa Senado, sina Senator Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!